Magandang buhay! Today's episode, isang napakasarap na seafoods recipe ang ating lulutuin. Napakadaling gawin at sobrang sarap. Magluluto tayo ng mixed seafoods in tomato sauce. Magpainit lang ng konting olive oil sa ating kawali, tapos prito muna natin yung ating fish fillet. And gumamit pala ako rito ng cream dory fish. Ngayon pwede kayo gumamit dito ng lapu-lapu o di kaya anong isda na available sa lugar nyo. Prito lang natin to ng mga 6 minutes. After 3 minutes, baliktarin natin para other side naman yung mapiprito. Hindi natin kailangan tustahin yung ating isda. Gusto lang natin na mabawasan yung langsa nito at maging firm pag hinalo natin sa ibang seafoods mamaya. After 6 minutes, hango na natin. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. At huwag niyong kalimutan na palambing naman, pasubscribe na rin ng ating channel para lalo tayong gaganahan. Magpainit lang ng olive oil sa ating kawali, tapos gisa na natin yung ating sibuyas at gumamit po ako rito ng white onion. Ngayon, pag medyo mahal naman talaga yung white onion sa lugar nyo, pwede na lang kayo gumamit ng ordinaryong sibuyas. Sangkot siya natin mga 30 seconds, tapos pwede na natin isabay yung ating bawang. Yung ating bawang ay hiniwala natin ng medyo pino. Tapos sangkot siya natin yung ating sibuyas at bawang, siguro mga 2 minutes hanggang maging light brown. At pwede na natin isunod yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwala natin yan ng maliliit ng dice. Nang sa ganon ay mas madali siyang maluto. Hintayin lang natin na maging mushy yung ating kamatis. At maganda yan pag hinog talaga yung gagamitin nyo. Lagay na natin yung dahon ng laurel. Maganda yan pag ika-crush natin para lumabas yung aroma ng ating dahon ng laurel. Tapos, and by the way, maglalagay pa tayo rito ng tomato paste. Yung purpose ng tomato paste, bakit naglagay pa tayo? Para ma-pronounce talaga yung lasa ng ating kamatis. At the same time, ito yung magbibigay ng magandang kulay do sa ating sauce. Sangkot siya natin, siguro mga 40 to 1 minute. Tapos lagay na tayo ng tubig. Pero kung may natago kayong fish stock or chicken stock, pwede nyong gamitin. At gumamit ako rito ng 1½ cup of water. Lagyan natin to ng crushed black pepper at masarap yan pag medyo maraming pamintang durog yung ilalagay natin. Tapos lagyan na rin natin ng asin. Tapos gagawin natin dito, haluin muna natin saglit. Tapos sisimmer natin ng mga 3 minutes. Takpan natin. Simmer natin, mahinang apoy for 3 minutes. After 3 minutes, tikman nyo muna, baka matabang pa sa inyo, dagdag na lang kayo ng konting asin. Ngayon, kung gusto nyo pang dagdagan ng mga ibang herbs like thyme, rosemary, basil, nasa inyo po yan. Lagay na natin yung ating crabs. Isang piraso lang. Gusto natin yung matikman natin lahat ng seafoods. At naglagay na rin ako rito ng tiger prawn. At yung ating tahong ay pre-blanch lang yan at tinanggal natin yung isang takip. Pag nilagay na natin yung ating mga seafoods, takpan natin to and simmer natin for 10 minutes. After 10 minutes, sigurado akong luto na yung ating seafoods kasi napakadali lang lutuin yan. Lagay na natin yung ating piniritong fish fillet. At yung fish fillet na to, optional lang yan kung ayaw nyo lagyan. Lagyan natin ng konting sauce yung ating isda. Diba, napakasimple lang ng ingredients, tapos napakasimple lang ng procedure, napakadali lang lutuin. Pero pag pumunta kayo ng restaurant, nako, napakamahal ng recipe na to. Lagyan natin ng parsley. Chinap lang natin ng pinong-pino. Tapos gagawin natin dito, simmer natin for 3 minutes. After 3 minutes, pwede na nating ilipat sa ating serving plate at i-enjoy yung ating mixed seafoods in tomato sauce. At sigurado po ako na gusto niyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. Tapos kung bago po yan sa ating kusina,
Please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.